Isang mapagpalang umaga sa lahat. So nandito tayo sa isang kwarto natin ng mga kagamitan pang espiritual. Ayan. Nais kong ipakita sa inyo ang aking mga collection. So dito muna tayo sa unang drawer. Ayan mga idol. Labradorite stone na pinaakwita natin ng leon. Yan, isa sa mga collection ko. Tapos, ito naman yung bato na may nakaukit ng krus. Pero hindi siya inukit, kundi likas. No? Sa kalikasan talaga. Hulma ng kalikasan. So, meron din tayo ditong lambutan. Pinagkaloob sa atin, lambutan siya. Yan, binigay sa atin ng kaibigan natin na antingero ng Banahaw. So yan, tanso. Tanso siya mga idol. Malambot. Then, meron namang ivory. Yan, nangingitim siya. Hindi ko nililinis. Hayaan kong magganyan. Tapos, ito naman yung ating kalikasan din. Etong mga nasa gilid, hinulma natin yan. Bato omo yan na nasa loob ng bato. Kinortehan natin na trespico. Korten trespico siya, kaya lang hindi perfect yung pagkaka-korte niya. Kaya tayo na ang nagtuloy o grinder natin para maging trespico talaga. So, yan. Isa sa mga collection. Then, ito yung pangil ng kidlat na pinaukita natin. Bulalakaw. Pinaukitan din natin. Matagal na ito sa akin. Kaya ganyan yung kanyang itsura. So, matagal na yan. At tinatago-tago lang natin dyan. So, sa unang drawer. Then, sa pangalawa, ito yung pinaka lagi kong dala-dala. So, mahilig tayo sa lakit. Ito nang galing kay Sir Poblete, no? Medallion maker. Iniregalo niya sa atin at may mga palaman siya sa loob. Then, ito naman, lakit din. Hindi ko pa nagagawa. Ilalagay ko yung libro ng pagkabuhay dito sa loob ng lakit na to. Yan siya, may lagayan. Pagkabuhay at yung station. Ayan, mga station. Then, lakit na holy face na may 24M. So, ito naman, holy face pa rin na may inang saklolo dun sa kanyang likod. Yan. Ito, tinesting ko to sa 22. No, hindi siya tinamaan. Pero isang putok lang. Then, sabi ko dun sa kasama ko, try niyang putukan. Ayaw, natatakot. Kasi baka daw bumalik. So, sa amin kasi takot kami mag-testing ng mga ganito. Medyo delikado at may karmang balik. Lalo na kapag ako mismo nagkonsagra tapos ako ang babanat. So, delikado. Kasi ako ang nagbuhay o nagkarga, dapat i-testing sa ibang tao. So, ito naman, anima sola. Kung nakikita ninyo yung bulalakaw kanina, ito puso ng Infinito de Diyos. Yung kidlat, pangil ng kidlat, ito yan. No, so, pinahulma ko na naging ganito siya, gawa sa kalis at kampana. Mas maina, mas maganda. Mga kinatago-tago natin na pansarili. Ito naman binigay ni Sir Poblete. Galing sa isang matanda na taga Mindoro. So, yan. Antigo na siya. Ito may testing na to. Maraming testing na to. Pero hindi kami ang nag-testing.
Sila Sir Poblete nag-testing nito. Niregalo lang sa akin. At ito naman, bigay ni Kabenjo. Si Kabenjo nagbigay nito na nang bumisita tayo sa kanya. Napakaganda. Ito naman inabot lang sa atin. May palaman to sa loob. Hindi ko lang bubuksan. Ito ay sagrada na talaga. Sagrado o sagrada na lakit. Ito naman, ang may-ari nito ay wala na. So si Danilo Beroy ang tunay na may-ari nito. So yan ay katago-tago natin, alaala natin sa kanya. Sa lumisan na antingero at manggagamot na si Danilo Beroy. Ito naman, sarili kong kasa, silver siya, puro. So ito yung tuldok na kapag ka hindi mo alam ang kanyang pangalan ay walang kasaysayan ang mga bagay na iyong ginagawa. So ito yung unang pangalan ng Diyos, yung meaning ng tuldok na yan. Tapos pangalan ng Panginoong Jesucristo, Yeshua HaMashiach. At yung pinaka-special sa akin kung paano ako sumikat at nakilala. Dahil dito sa bao na ang kanyang pangalan, ang tawag ko sa kanya ay si KMJS. So ayan si KMJS. Bala kong paukitan to sa likod. No, tong si KMJS, padagdagan ko. So napaka swerte nito pag sinusuot ko to, ang daming biyaya yung dumarating. Kaya hindi ko nilalaspag yung biyaya niya. Then ito mga idol, bago siya maki-MJS, may 4 na testing na to. 4 na beses na siyang pinutukan. So napakainam at napakagandang gamit na matagal na sa akin. So hindi to mga available mga idol, ano. Hindi ko siya ibinebenta. Pinapakita ko lang sa inyo itong aking mga kagamitang pang-spiritual. So dito naman sa second layer, makikita natin dito ang mga dignum. Nag-ukit ng mga iba't ibang kamay. So ito yung pinakamatagal. Kasabayan to doon sa KMJS. Ito sarili kong gawa. Kaya hindi maganda yung pagkakaukit. Hindi na. May karga sa likod. Then ito, matagal na rin sa akin itong St. Benedict. Tapos itong hexagram, halata naman na matagal na. Yung Sator ako na lang nag-ukit-ukit niyan. Puso ng Infinito. Yan, ito yung original na hulmahan mga idol. Tapos ipinagkaloob sa atin ni Buhaktin, ni Arlene Buhaktin ng Manbanahaw. So bala kong palagyan din sa likod. Tapos ito yung tagos ilaw na raha kayo. Sarili nating kasa. Then ito pa, raha kayo. Sarili din nating kasa. Yan. So ang dami. Hindi na natin ipapaliwanag isa-isa. Mga sarili nating gamit yan. Baga mga kinaiingat-ingatan natin na mga dignum at iba-ibang uring kahoy. Ito yung pinakamaganda sa lahat ng uri ng kahoy. Ito yung kahoy na krus ng Manbanahaw. Yan. So ang dami. Ito pa. Mahal na Birhen. Yan. Ito namang third layer natin ay purong mga ano ito na ipakita ko na to, chaleco. Wag na natin buksan, nakakakilabot pag binubuksan yun. Ginagamit ko lang to kapag mga delikadong lugar, mga ganun. Mga Thai amulet siya, mga idol. Ayan. Pagka naka Thai locks naman ako, no? Thai locks, anting-anting. Itong suot ko, itong mga pang Thailand na to.
Talaga mga agresibo yan. Mga mahuhusay sa bala ang mga Thai amulet. Dito rin yung kanyang talandro na inaalaya natin ng dugo. So, pinapatakan natin ng dugo yan. Kaya meron mga ganyan. Ritual kasi ang mga Thai amulet. So, kaya kailangan. Yan siya. Ito, liklay na puti. Bihira makita. Tapos ito, puro mga liklay naman to. Yan. Ito, 7 colors. Liklay. O rainbow liklay kung tawagin. Ito naman, Rabuelta ng Thailand. Yan siya, butiki ng Thailand. Hindi ako nagsusugal pero meron akong collection yan. So, ayan. Sa gayuma, nakita nyo naman kung ano yan, di ba? Di na natin babanggitin. Ito sa gayuma rin. Upang hindi magkahiwalay ang mag-asawa. Sino man ang magtanga nito, ikaw man o ang asawa mo. Kasi babae at lalaki yan na yan. Babae, meron siyang kwan. Ito rin, meron din siyang kwan. So, alam nyo na yun. Ito rin, mga puro Thai amulet tong sa pangatlo. At yung last na ipapakita natin, ito. Yan, ang pinaka-wow na wow sa lahat. So, ito bagong collection lang natin ito. Ito yung mass o kung paano nagmimisa ang mga pare. Yan. Yan siya nang mapunta sa may-ari ay 1953. Pero ginawa to ay 1951. So, panyo. Yan. Iisa lang yan yung itsura nila. Ito panyo din ng equilibrium. Yan. Tapos, 3 persona. At mga aklat na matatagal na sa atin. Biblia to. Ito ay panahon na ang ginugol nito mga idol. Itong Biblia to na to. Luwag na nga oh. So, hindi pa yata tayo tao ganito na to. So, ibinigay sa akin to. Isang sulat kamay ng matanda. Yan, ingat na ingat tayo dyan. May mga laman siya. Ito naman puro talandro. Ito yung hiniram sa akin ng sundalo na ibinalik din sa akin nang siya ay nagretiro. So, nanggaling na to ng sagupaan talaga encounter. Suot-suot niya to ay talagang gulat na gulat siya o lumiliwas yung bala. Sa kasi ang laman nito, yung lahat na nababalitaan ko ng mga talandro na nililiwasan ng bala o hindi tinatablan ng bala, print ko yun. Na yung mga talandro na nababalitaan ko na pumasa, pinagsama-sama ko lahat yun yung tungkol sa bala. Tapos, ayun, print ko, nilaminate, nilagay dito, kinonsagrahan, ganun lang kasimple. Kinonsagrahan din, inalayan ko rin siya ng padugo o dugo ng mabangis na hayop. Yun yung pinadugo ko sa kanya. Kaya pula yung kanyang balod. Ayan o, may mga bakat pa ng mga dugo. Ayan. Binuhusan natin ng dugo yan. So, hindi ko akalain na magiging ganun siya ka-aktibo. Kasi nangihiram sa akin ng gamit yun. No, kasi nadestino siya noon ng basilan, hulusulo. So, napakadelikado. So, marami silang encounter na dala-dala niya to. Hanggang sa nagretiro siya dahil nagkasakit ang kanyang anak. Ibinalik sa akin to dahil kailangan na niyang asikasuhin yung kanyang pamilya. Mag-business na lang siya. So, ayan. May mga karanasan na to. Pero hindi ako ang may suot. No? Marami na siyang karanasan sa gera. So, ito naman, naipaliwanag ko na pala kanina. Ito yung 12 pares na tinatawag na panyo na ipinagkalob sa atin no ng taga Zamboanga o Muslim. Ito naman yung mga antigo natin na mga gamit. Yan. So, walang bumili. Inaalo ko nung nakaraan to kung naalala ninyo, sa Batangas galing to. Bago lang to. So, walang kumuha. Di,
Dito na lang sa akin, ayaw nila eh. Kaya ako na lang magko-collection. Napakahirap maghanap ng ganyan. So ito may pasa na rin ito, pasado. Nung may nag-firing sa Camp Aguinaldo na kaibigan natin, pinadala ko to, magpa-firing daw sila. Tinesting siya, hindi tinamaan. So ito naman, nakakagulat, peso sagrado. Peso sagrado pinatesting ko, ayan tama ng 45. Baon na baon, tignan nyo ang nipis niya, tsaka burado na. Harap likod to nung tinesting, pinutukan dito, pinutukan din sa likod, pero tignan ninyo mga idol, no, ayan siya. Kung pinutukan dito, di nagnipis na, dapat tagos na yan. Peso sagrado siya, pero ang husay niya, pumasya sa 45, hindi tinablan. So ayan, eto wala pa tong mga testing. Galing sa mga antique shop. Ayan, Gumamela Celis. Eto wala to, hindi natin makikita sa iba to nung binasbasa ng Panginoong Kristo sa Ilog Jordan ng 3 persona. So ito naman, Mama Mary. Opo, si Jesus. Tumbaga, mga antigo na to mga lods. Ito, inabot lang sa akin to. So hindi ko alam ang history niya. Sabi ito daw ay gawa sa kalis. Mukha naman, kita naman talaga, gawa siya sa kalis. Antigo nga lang, hindi ko nililinis. Pag inabot sa akin na ganyan na yun, hindi ko na binabago. So ito wala kayong makikita nito na kapareho. Yan, binabasbasan. So napakainam at napakaganda, no. Ito pagkabuhay, ito talaga mga lods, 2 beses ko nang pinatesting to ay naku po naman, talagang nabilib din ako. Wala akong masabi sa kanya. Pagkabuhay tsaka Berheng nagpapasuso, napakahusay po niyan sa mga bala. Kung makukuha ninyo yung lihim na dasal niyan, wala kang masasabi. So ito, gawa sa kalis at kampana ito mga idol. Bigay sa akin ng isang pulis. So wala siyang tangkay, mga putol na yung mga tangkay niya sa tagal ng panahon. Ganon talaga yung mga medalyon noon, maninipis kasi tangkay, mabilis maputol. Kaya yung mga gawa kong medalyon, kung mapapansin ninyo, kakapal ng mga tangkay. So ito bigay ni Sir Poblete, galing sa Italy. Yan. So ito, nais ko mang ipakita sa inyo, pero napakalaki nito mga idol. Para na siyang kumot. Ayan. Nanggaling ito sa isang sikat at kilala na manggagamot na matanda ng unang panahon. Baka kilala nyo pa nga. So naipasa ito sa kanyang estudyante, at yung estudyante niya ipinasa sa akin ito. Maraming gustong ibigay sa akin na gamit yun. Yung niya, tropa natin sa Quiapo, no, na estudyante. Bumibili din sa atin ng mga gamit dito. Pinapalitan ko rin naman yung mga binibigay niya. So yun, pinakita lang natin tong ating mga kagamitan pang spiritual. So meron tayo dito ang belt, pag magri-ritual. Ayan siya. Yung mga lagayan, diba? Kakaiba. So meron tayo na ganito. Marami pa mga lods nandito pa yung iba. Kaya lang masyadong mahaba na yung oras. No, 19 minutes na. Magkakalating oras na ano natin. So marami yan. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo. So yun, mapagpalang umaga sa lahat. God bless you more mga idol.